Sa yugtong ito ng ating kwento, ating tatalakayin ang isang tunay na salaysay na pumupukaw sa diwa at yumayanig sa puso. Sa gitna ng magulo at maingay na buhay sa Kalakhang, Maynila, isang babaeng nagngangalang Maya ang natagpuan ang kanyang sarili sa isang sitwasyong habang buhay na babago sa kanyang pananaw. Matapos ang kanyang pagsasanay sa taekwondo, binalak ni Maya na magliwaliw at magpahinga sa puso ng Bonifacio Global City. Subalit, ang sandaling dapat sana ay puno ng kasiyahan ay biglang naging isang mapait na karanasang puno ng hamon ng isang grupo ng mga bastos na lalaki ang nagsimulang mambastos sa kanya. Si Maya de la Cruz, isang 25 taong gulang na atleta ng taekwondo, ay kalalabas pa lamang mula sa kanyang nakapapagod na sesyon ng pagsasanay sa isang dojang na nakatago sa isa sa mga gusali sa Taguig. Dala ang nag-aalab na diwa at matayog na tiwala sa sarili, nagpasya siyang maglakad-lakad sa kahabaan ng Bonifacio High Street. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng hapon, suot ang isang matingkad na kulay na t-shirt at komportabling maong na pantalon, buong sigla siyang humakbang sa mataong bangketa. Ang ingay mula sa mga sasakyan, ang malakas na tugtugin mula sa mga tindahan, at ang halo-halong usapan ng mga taong naglalakad sa paligid ay lumikha ng isang dinamikong kapaligiran na nagparamdam sa kanya ng sigla at buhay. Nilanghap niya ang hangin, isang pinaghalong amoy ng bagong lutong kape, mamahaling pabango, at ang bahagyang alimuom mula sa mga halaman sa paligid. Ninamnam niya ang sandali ng kalayaan, matapos ang ilang oras ng matinding disiplina at pagsasanay, habang iniisip kung saang cave siya tatambay o anong tindahan ang kanyang papasukin. Subalit, ang panandaliang kaligayahan ni Maya ay hindi nagtagal. Habang naglalakad siya sa tapat ng isang abalang coffee shop, isang grupo ng mga tambay na nakaupo sa isang bench ang nagsimulang mag-ingay. Estu! Miss Ganda, sigaw ng isa, na sinundan ng halakhakan ng kanyang mga kasama. Naglunsad sila ng mga hindi kaaya-ayang komento, mga salitang tila dumidikit sa hangin at dumudumi sa malinis na kapaligiran ng lugar. Si Maya, na sa simula isinubukang huwag pansinin ang mga ito, ay nakaramdam ng lumalalim na pagkabalisa. Pinilit niyang manatiling kalmado, itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang mga hakbang, at tahimik na nagdasal na sana ay matapos na ang sitwasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang pambubuska ay lalo lamang tumindi. Ang pakiramdam ng kaligtasan na kanina lamang ay kanyang tinatamasa ay unti-unting naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Naramdaman ni Maya ang isang alon ng galit na gumapang sa kanyang kalooban. Alam niya, bilang isang babae, na may karapatan siyang maglakad sa mga lansangan nang hindi nakakaramdam ng takot o pananakot. Habang papalayo si Maya sa gitna ng gihis, ang dating masayang kapaligiran ay nagsimulang magbago at bumigat. Ang grupo ng mga lalaking nakaupo sa gilid ng daan ay lalong nag-ingay, sumisigaw ng mga bastos at mapanghamak na salita. Ang kanilang mga boses ay umalinggaw sa gitna ng karamihan, lumilikha ng isang hindi komportableng tensyon. Si Maya, na kanina'y puno ng tiwala sa sarili at malaya, ngayon ay nakaramdam ng bigat sa hangin. Sinubukan niyang manatiling mahinahon, piniling manahimik at magpatuloy sa paglakad. Umaasa siyang kung hindi niya sila papansinin, titigil din sila. Ngunit bawat hakbang niya ay tila lalong bumibigat, na para bang bawat salitang kanilang binibitawan ay dumidikit sa kanyang balat, ginugulo ang kapayapaang nais niyang panatilihin. Bagamat sinisikap ni Maya na huwag magpaapekto, ang galit at pagkadismaya ay nagsimulang kumulo sa loob niya. Alam niyang hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginagawa, ngunit pakiramdam niya ay naipit siya sa isang dilema. Lalaban ba siya o mananatiling kalmado? Sa kanyang isipan, inalala niya ang lahat ng aral na natutunan niya sa pagsasanay ng taekwondo, tungkol sa kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon at matalinong pagpili ng laban. Gayunpaman, habang lalong nagiging keterlaluan ang mga lalaki, kasabay ng kanilang mga tawa at panunuya na lalong nakasasakit, ang hangganan ng kanyang pasensya ay unti-unting numinipis. Pakiramdam niya ay tila walang pakialam ang lahat ng tao sa paligid sa sitwasyon, at ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalo pang nagpalala sa kanyang nararamdaman. Sa wakas, nang ang isa sa kanila ay humakbang palapit, buong pangahas na hinahamon ang kanyang pasensya, alam ni Maya na hindi na siya maaaring manahimik pa. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at nagpasya na hindi hahayaang sirain ng kanilang mga kilos ang araw na dapat sanay masaya. Sa nag-aalab na determinasyon, lumingon siya at hinarap sila, handang ipakita na hindi siya isang taong maaaring paglaruan.
Sa isang iglap, lahat ng aral na kanyang natutunan sa loob ng maraming taon ng pagsasanay sa taekwondo ay nag-isa sa kanyang pagkatao at naghanda siyang kumilos. Sa sandaling iyon, si Maya ay hindi lamang lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lahat ng kababaihan na nakaranas ng katulad na pambabastos, na nagpapatunay na hindi niya hahayaang lumipas ang kawalang katarungang ito ng walang kalaban-laban. Ang pambabastos ay hindi tumigil, sa halip ito ay lalo pang lumala. Ang mga lalaki ay patuloy na sumisigaw, nagbibitaw ng mga panunuya at komento na lalong nagiging bastos. Ang kanilang mga tawa ay nakasusuka, nagdaragdag ng bigat sa sitwasyong puno na ng tensyon. Si Maya ay nagpatuloy sa paglakad, pilit na pinapanatili ang panlabas na kahinahunan, ngunit sa loob niya, ang galit ay nagsisimula ng mag-apoy. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang dibdib, hindi lamang dahil sa kanilang mga salita, kundi dahil sa kawalang katarungang kanyang nararamdaman. Paanong sa isang siglo na dapat ay puno ng kamalayan at pag-unlad, siya, isang babaeng nais lamang magsaya, ay kailangang harapin ang ganitong uri ng pambabastos. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng pakikibaka na kanyang pinagdaanan, upang maging isang matatag na atleta, para lamang harapin ang isang pagtratong napakababa. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglakbay sa lahat ng mahihirap na sandali na kanyang nalampasan. Ang matinding pagsasanay na nag-iwan ng mga pasa sa kanyang katawan, ang hindi mabilang na sakit, at ang mga sakripisyong ginawa niya upang maging malakas, lahat ay tila nawalan ng halaga sa isang iglap dahil sa kawalang respetong ito. Tinitingnan lamang nila siya bilang isang babae na maaari nilang hiyain nang hindi nalalaman kung sino talaga siya. Naramdaman ni Maya na hindi lamang ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat ng kababaihan na madalas ay kailangang tiisin ang ganitong uri ng pambabastos at pinipiling manahimik dahil sa takot o pakiramdam na wala silang magagawa. Ngunit iba si Maya. Masyado na siyang matagal na nakipaglaban upang buuin ang kanyang lakas, pisikal man o mental, para lamang hayaan ang sarili na tratuhin ng ganito. Habang bumabagal ang kanyang mga hakbang, huminto si Maya sandali, huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang tinig sa kanyang kalooban ay lalong lumilinaw, itinutulak siyang huwag manahimik. Ang galit na kanyang nararamdaman ay hindi isang ordinaryong galit. Ito ay apoy mula sa diwa ng katarungan na matagal na niyang tangan. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang pambabastos na ito, hindi niya hahayaang maliitin siya o ang ibang mga babae. Alam niyang ang pananahimik ay magpapalakas lamang ng kanilang loob. Sa lalong tumitibay na determinasyon, ikinuyom ni Maya ang kanyang mga palad, nararamdaman ang pamilyar na enerhiya mula sa maraming taon ng pagsasanay. Hindi lang siya nakatayo roon bilang isang babaeng binabastos. Nakatayo siya bilang isang mandirigma, isang atleta, at isang taong hindi hahayaang dumaan ang kawalang katarungang ito ng walang paglaban. Nang ang isa sa mga lalaki ay sumugod ng mailabis na kapangahasan, sinusubukang akbayan siya sa paraang napakabastos, naramdaman ni Maya ang isang malakas na tulak sa kanyang kalooban. Sa buong tapang na taglay niya, huminto siya, pinatigil ang kanyang paglakad at tinitigan sila ng matalim. Ang kanyang tingin ay hindi isang ordinaryong tingin, ito ay isang tingin na puno ng determinasyon at katapangan. Sa sandaling iyon, lahat ng kawalang katarungang kanyang naramdaman, lahat ng galit na naipon, at lahat ng lakas na kanyang binuo sa loob ng maraming taon ay nagtipon sa isang punto. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang pambabastos na ito ng walang paglaban. Ang sandaling ito ang naging sukdulan. Nang matanto niyang hindi na siya maaaring maging manonood lamang sa kwento ng kanyang sariling buhay. Naramdaman ni Maya ang daloy ng enerhiya mula sa kanyang pagsasanay sa taekwondo na dumadaloy sa kanyang katawan, pinasisiklab ang kanyang likas na ugali para mabuhay. Hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lahat ng kababaihan na nakaranas ng katulad na sitwasyon na minsan ay nakaramdam na sila inaipit at walang magawa. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pag-aalinlangan at takot ay naglaho, pinalitan ng nag-aalab na katapangan. Sa buong bagsik, itinaas niya ang kanyang ulo, hinahamon ang tapang ng mga salarin sa isang kilos na hindi matitinag. Tama na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa gitna ng karamihan, nakakuha ng atensyon ng maraming tao na kanina itagapanood lamang. Alam ni Maya na ito na ang tamang sandali para kumilos, at handa siyang ipakita na hindi siya isang taong maaaring paglaruan. Gamit ang lahat ng aral na natutunan niya mula sa taekwondo, naghanda si Maya na lumaban.
Alam niyang bawat kilos ay dapat tama at may sukat. At ito na ang tamang oras upang ilabas ang lahat ng teknik na kanyang pinag-aralan. Sa bilis at katumpakan, ginawa niya ang mga sanay na kilos, umiiwas sa atake, at naglunsad ng ganting salakay na ikinagulat ng mga lalaki. Ang karamihan na dati nag-aalinlangan ay nagsimula ng sumigaw ng suporta para kay Maya na matatag na nakatayo laban sa kawalang katarungan. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na maglakas loob na tumayo laban sa pambabastos. Ito ang punto ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay din ng maraming taong nakasaksi sa kanyang katapangan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Maya. Nang subukan siyang lapitan muli ng isa sa mga lalaki, gumalaw ang kanyang kamay ng may pambihirang bilis, sinunggaban ang braso ng lalaki ng may mahigpit na hawak. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, ipinihit ni Maya ang kanyang katawan at ginamit ang sariling momentum ng lalaki upang ibagsak ito sa sementadong bangketa. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ng salarin sa lupa ay malinaw na narinig na nagpatahimik sa karamihan sa isang sandali. Ang kanyang kilos ay maganda ngunit puno ng lakas, tulad ng isang mandirigma na matagal nang sinanay ang katawan at isip upang harapin ang ganitong sitwasyon. Mula sa kanyang posisyong handa sa pagtatanggol, matalim na tinitigan ni Maya ang iba pang mga salarin, nagpapadala ng isang napakalinaw na mensahe. Hindi siya magiging biktima at hindi siya mananahimik. Gayunpaman, ang pambabastos na naging labanan ay hindi nagpatinag sa grupo ng mga lalaki. Ang isa sa kanila, na nakaramdam ng kahihiyan sa ginawa ni Maya, ay sinubukang atakihin siya mula sa gilid. Ngunit handa si Maya. Mabilis siyang gumalaw, iniiwasan ang atake sa isang hakbang paatras, bago maglunsad ng isang mataas na sipa, isang perpektong dolyo-tiyagi, patungo sa dibdib ng salarin. Ang kanyang sipa ay napakalakas na napaurong ang lalaki ng ilang hakbang, nawalan ng balanse at halos matumba. Agad na sinundan ng palakpakan mula sa ilang taong malapit na nanonood ang kilos na iyon. Hindi lamang lumalaban si Maya gamit ang kanyang kakayahan, kundi ipinapakita rin niya sa lahat na hindi siya natatakot, na alam niya kung paano protektahan ang kanyang sarili. Ang bawat kilos niya ay tila isang sanay na sayaw, pinagsasama ang ganda ng galaw sa hindi maikakailang lakas. Ang karamihan sa paligid ay nagsimulang magtipon ng mas malapit. Ilan sa kanila ay naglabas ng cellphone upang i-record ang pangyayari. Nanatiling nakatuon si Maya, pinapanatili ang kanyang pagiging alerto sa bawat posibleng atake. Alam niyang kahit napabagsak niya ang dalawa sa kanila, hindi pa tapos ang sitwasyon. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na takutin siya sa pamamagitan ng pagsigaw, ngunit nag-aalangan ang kanyang mga hakbang, nagpapakitang nagsisimula na silang matanto na si Maya ay hindi isang madaling kalaban. Tumayo ng tuwid si Maya, ang kanyang katawan ay nasa posisyong pandepensa. Regular ang kanyang paghinga, kahit na ang adrenaline ay mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang sumigaw ng suporta, nagbibigay ng buong suporta kay Maya. At ang sandaling ito ay naging isang malaking pahayag na ang pambabastos ay hindi kailanman dapat palampasin. Sa kanyang pagkilos ng pagtatanggol sa sarili, hindi lamang niya pinoprotektahan ang kanyang sarili, kundi nagbibigay din ng mahalagang aral sa lahat ng nakasaksi na ang katapangan at katarungan ay laging mailugar sa mundong ito. Habang inilulunsad ni Maya ang kanyang mga kilos ng pagtatanggol na puno ng tiwala sa sarili, ang kapaligiran sa paligid ay nagsimulang magbago. Mula sa karamihan na noong una inatigilan dahil sa hindi inaasahang pangyayari, narinig ang palakpakan na unti-unting lumakas, sinundan ng malalakas na sigaw mula sa mga manonood. Hindi lamang nila pinapanood ang isang labanan sa pagitan ni Maya at ng mga nambabastos, kundi nararanasan din nila ang isang mas malaking sandali. Isang sandali kung saan isang babae ang naglakas loob na tumayo laban sa kawalang katarungan. Ang mga sigaw na iyon ay naging parang alon ng suporta, nagbibigay ng bagong enerhiya, kay Maya na ngayon ay nararamdaman na hindi siya nag-iisa sa laban. Sa isang iglap, ang karamihan ay nagbago mula sa pagiging simpleng manonood tungo sa pagiging mga saksing may paninindigan na nagpapahayag ng suporta sa katapangang ipinakita ni Maya. Ilan sa kanila ay naglabas ng kanilang mga cellphone at sinimulang i-video ang pangyayari, ipinapakalat ang mensahe na ang pambabastos ay hindi dapat pagbigyan. Ang mga video na ito ang magiging tahimik na saksi ng makasaysayang pangyayari sa gitna ng syudad, kung saan isang babae ang naglakas loob na lumaban at bawiin ang kontrol sa kanyang buhay.
Ang kapaligiran ay nagsimulang maging isang selebrasyon ng katapangan, kung saan ang mga tao ay hindi lamang nagbibigay ng suporta kay Maya, kundi nangangako ring lalabanan ang pambabastos sa mga pampublikong lugar. Nagsimula silang sumigaw, "Go Maya! Kasama mo kami!" Napagtanto nilang ang katapangan ni Maya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan na nakaranas ng katulad na sitwasyon, kaya't ang karamihan ay lalo pang nagkaisa sa diwa ng pagkakaisa. Nang makita ang positibong reaksyon mula sa karamihan, lalong nag-alab ang diwa ni Maya. Bawat palakpak at sigaw ay nagdagdag sa kanyang tiwala sa sarili, nagpatibay sa kanyang determinasyon na patuloy na lumaban. Alam niyang ang kilos na ito ay higit pa sa isang pisikal na laban. Ito ay isang pahayag na ang mga kababaihan ay dapat makaramdam ng kaligtasan sa mga pampublikong lugar na ang pambabastos ay hindi kailanman tatanggapin. Sa nag-aalab na diwa ng pakikipaglaban, lumingon si Maya at hinarap ang mga nambabastos ng may tingin na puno ng tiwala sa sarili, handang gumawa pa ng hakbang kung kinakailangan. Ang nagkakaisang karamihan sa kanyang likuran ay lumikha ng isang hindi matitinag na aura, binabago ang isang sandaling puno ng takot tungo sa isang demonstrasyon ng lakas at katapangan. Sa pagitan ng mga sigaw, hiyawan ng suporta, at malakas na palakpakan, alam ni Maya na hindi lamang siya lumalaban para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa isang kinabukasan kung saan bawat babae ay makakalakad ng ligtas at may dignidad sa mga lansangan ng lungsod na ito. Nang mapagtanto ng isa sa natitirang lalaki na si Maya ay hindi isang madaling target, nagsimula siyang kumilos ng mas agresibo. Ang kahihiyan matapos makitang ang kanyang mga kasama ay madaling napatumba ng isang babae ay nagpaalab sa kanyang galit. Sa mga sigaw ng karamihan na lalong sumusuporta kay Maya, naramdaman ng lalaki na siya ay napapaligiran at sinubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Sumugod siya ng may marahas na kilos, sinusubukang atakihin si Maya ng buong lakas. Ngunit ang kanyang atake ay padalos-dalos, puno ng emosyon at walang estratehiya. Si Maya, na may kahinahunan ng isang sanay na atleta, ay binasa ang bawat hakbang ng kanyang kalaban. Mabilis siyang umiwas sa gilid, hinayaang tumama lamang sa hangin ang atake. Ang kanyang kilos ay mabilis at magaan, tulad ng hanging hindi mahahawakan. Sa isang iglap, lumingon siya at naglunsad ng isang paikot na sipa, isang neryo-tiyagi, sa tiyan ng lalaki, na nagpaurong dito habang iniinda ang sakit. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang isa pang lalaki, na tila mas nag-aalangan ngunit ayaw mapahiya, ay sinubukang umatake mula sa likuran. Si Maya, na natutong laging maging alerto sa mga atake mula sa iba't ibang direksyon, ay narinig ang papalapit na mga yapak. Sa isang may sukat na kilos, ipinihit niya ang kanyang katawan at itinaas ang kanyang paa, naglunsad ng isang tuwid na sipa, isang aptyagi, patungo sa dibdib ng lalaki. Ang atake ay napakabilis at malakas na nagpabagsak sa kanyang kalaban sa lupa. Lalo pang lumakas ang sigawan ng karamihan, nagbibigay ng karagdagang enerhiya kay Maya. Samantala, ang mga salarin ay nagsimulang mawala ng tapang. Sa bawat kilos, pinatunayan ni Maya na hindi lamang siya isang ordinaryong babae, kundi isang mandirigma na alam kung paano ipagtanggol ang sarili at lumaban kapag kinakailangan. Ang ikalawang bahagi ng laban na ito ay naging isang tiyak na sandali. Ang mga salarin na dati puno ng tiwala sa sarili at kayabangan ay nagsimulang matanto na nagkamali sila ng piniling biktima. Tumayo si Maya sa gitna nila. Regular ang kanyang paghinga kahit na mabilis ang daloy ng adrenaline sa kanyang katawan. Nanatili siyang alerto, pinapanatili ang balanse ng kanyang katawan sa isang posisyong pandepensa, handang harapin ang susunod na atake kung maglalakas loob pa silang sumubok. Gayunpaman, ang katatagan sa kanyang mga mata ay sapat na upang sila ay magsimulang umatras ng may takot. Wala nang tawa o panunuya mula sa mga salarin, tanging katahimik ang puno ng pagkatalo. Ang karamihan sa paligid ay lalo pang nagalak, sumisigaw ng suporta para kay Maya. Samantala, ang mga natitirang salarin ay sa wakas ay piniling tumakbo, sumusuko sa lakas at katapangan na kanilang hinarap. Alam ni Maya na ang kanyang laban ay hindi lamang tungkol sa pisikal na panalo, kundi isang moral na tagumpay na nagbibigay ng isang malakas na mensahe. Ang pambabastos ay hindi kailanman dapat palampasin. Habang umiinit ang sitwasyon at lalong tumitindi ang tensyon sa hangin, ilan sa mga tao sa karamihan ang sa wakas ay nagpasyang hindi na manahimik. Noong una, sila ay mga manonood lamang, na mangha sa pambihirang katapangan ni Maya.
Ngunit nang makita nila kung gaano kapursigido ang mga lalaki na subukang manakit, ang diwa ng moralidad at pagkakaisa sa kanilang kalooban ay nagsimulang magising. Isang matandang lalaki na nakasuot ng makapal na jacket ang humakbang pasulong, itinaas ang kanyang kamay upang subukang pigilan ang gulo. Hoy! Tama na yan, sigaw niya ng malakas. Ilan pang iba, kabilang ang isang dalaga at isang tindero na kanina itahimik lamang sa tabi ng kanilang pwesto, ay nagsimulang lumapit, bumubuo ng isang bilog sa paligid ni Maya. Ayaw nilang hayaang harapin ng dalaga ang banta ng mag-isa. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran. Ang karamihan na dati pasibo ay naging isang nagkakaisang masa upang protektahan si Maya. Ang mga lalaking dati nakakaramdam ng pagiging superior ay nagsimulang mawala ng tapang nang makita ang lumalaking suporta para kay Maya. Ilan sa mga tao mula sa karamihan ay nagsimulang magsalita ng may diin, hinihiling sa mga salarin na huminto at umalis. Wala ba kayong hiya? Sigaw ng isang batang ina na may dalang maliit na anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nakita naming lahat ang ginawa ninyo, dagdag ng isang binata na tumayo sa harap ni Maya, na tila nagsisilbing panangga upang protektahan siya. Hindi lang iyon, ilan sa mga tao ay nagsimulang ilabas ang kanilang mga cellphone, malinaw na kinukunan ng video ang mga mukha ng mga salarin. Nagsimulang makita ang takot sa mga mukha ng mga lalaki. Alam nilang ang kanilang ginagawa ngayon ay hindi na lamang isang panoorin, kundi isang ebidensya na maaaring gamitin laban sa kanila. Dahan-dahan silang umatras, nawawala ang tiwala sa sarili na kanina inapakatayo. Samantala, nakatayo si Maya na may regular pa ring paghinga. Ang kanyang katawan ay nanatili sa posisyong pandepensa, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Ang suporta mula sa komunidad sa kanyang paligid ay nagbigay ng bagong lakas na hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Nang makita ang napakaraming taong nagkakaisa upang protektahan at ipagtanggol siya, naramdaman ni Maya na hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Nang sa wakas ay tumakbo ang mga salarin dala ang kahihiyan, nagsigawan ang karamihan, hindi lamang para sa katapangan ni Maya, kundi para na rin sa kanilang sariling pagkakaisa. Isang lalaki mula sa karamihan ang lumapit kay Maya, inaalok siya ng tubig habang sinasabi, "Ang galing mo, miss. Lahat kami ay nasa panig mo." Ngumiti ng bahagya si Maya, na may matatag pa ring tingin, ngunit sa loob niya ay nakaramdam siya ng ginhawa. Alam niyang ang nangyari sa araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa sarili, kundi tungkol din sa pagpapatunay na kayang talunin ng lakas ng komunidad ang kawalang katarungan. Matapos humupa ang sitwasyon at umalis na ang mga salarindala ang kahihiyan, tumayo si Maya sa gitna ng natitirang karamihan. Ang mga sigawan ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng katahimikang puno ng paggalang. Tinitingnan siya ng mga tao nang may paghanga, ngunit alam ni Maya na hindi lamang ito tungkol sa kanya. Nakita niya ang pagkakataong magsalita, upang iparating ang isang mas malaking mensahe, kaysa sa kung ano ang kadarating lamang na nangyari. Sa pagiging matatag ng kanyang paghinga, humakbang siya pasulong, tumayo ng tuwid sa harap ng mga taong nakatingin sa kanya. "Hindi tayo dapat manahimik," sabi niya ng may matatag na boses. Ang kanyang tinig ay umalinggaw-ngao sa pagitan ng mga gusali ng lungsod. "Ang nangyari ngayon ay hindi lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa ating lahat. Hindi natin dapat hayaang magpatuloy ang ganitong uri ng pambabastos, at hindi tayo dapat matakot na lumaban." Ang mga salita ni Maya ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Nagsalita siya tungkol sa kung paanong ang pambabastos ay hindi lamang nakakasakit sa biktima ng pisikal, kundi sumisira rin sa pakiramdam ng kaligtasan at dignidad ng isang tao. Ipinaalala niya sa kanila na ang pananahimik ang pinakamalaking kaaway sa pagharap sa kawalang katarungan. Lahat tayo ay mailakas para pigilan ito. Hindi lang ako. Ngayong araw, kayong lahat na tumayo kasama ko ay nagpakita na maaari tayong magkaisa para labanan ang kawalang katarungan. Huwag kayong mag-atubiling tulungan ang isang taong nangangailangan, at huwag kayong matakot na ipagtanggol ang inyong sarili, patuloy niya na may tono ng puno ng sigasig. Ang tingin niya ay lumibot sa karamihan, tinitiyak na ang kanyang mensahe ay nakarating sa lahat, lalo na sa mga kababaihan na nakasaksi sa kanyang katapangan. Nais niyang malaman nila na hindi sila nag-iisa, na mayroon din silang lakas upang lumaban. Muling nagsigawan ang karamihan, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang diwa. Ang sigaw ay hindi lamang para kay Maya,
kundi para na rin sa mensaheng kanyang ipinarating. Maraming babae na nakatayo sa karamihan ang nakikitang tumatango. Ang ilan ay napaluha pa, nakaramdam ng inspirasyon mula sa katapangan at katatagan ni Maya. Para sa kanila, ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang pisikal na laban, kundi isang sandali na nagdala ng bagong pag-asa. Isang batang ina ang lumapit kay Maya, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat, ate. Ginawa mo kaming lahat na mas matapang." Ngumiti si Maya, nararamdaman na ang araw na iyon ay nagdala ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng panalo sa lansangan. Ito ay isang mahalagang aral para sa lahat. Na ang katapangan ay maaaring magbigay inspirasyon sa pagbabago. Na ang paglaban sa pambabastos ay hindi lamang responsibilidad ng biktima, kundi isang responsibilidad ng lahat. At sa gitna ng abalang lungsod na iyon, isang maliit na paglaban ang naging isang malaking kilusan. Ang pangyayari sa Bonifacio Global City ay mabilis na kumalat sa buong social media. Ang video ng aksyon ni Maya na kinunan ng ilang tao, sa karamihan ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga hashtag tulad ng Laban Maya at Babae Ako Lalaban ay nagsimulang lumitaw sa iba't ibang platform, nag-udyok ng malawakang talakayan tungkol sa pambabastos sa mga pampublikong lugar. Ang mga tao sa buong bansa, at maging sa ibang bahagi ng mundo, ay napanood kung paano buong tapang na hinarap ng isang babae ang mga nambabastos, tinapatan ang kawalang katarungan ng lakas at katatagan na pambihira. Ang video ay hindi lamang isang panoorin, ito ay isang panawagan para sa pagkilos. Marami ang nagsimulang kumondena sa pambabastos at humiling ng mga konkretong hakbang upang lumikha ng isang ligtas na pampublikong espasyo para sa lahat. Binalita ng pambansang media ang kwento ni Maya. Tinawag siyang simbolo ng katapangan ng isang babae na hindi lamang lumaban para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa lahat ng nakaramdam na sila'y naipit sa kawalang katarungan. Ang epekto ng pangyayaring iyon ay hindi lamang huminto sa mga talakayan. Ang inspirasyong dala ng katapangan ni Maya ay nagsimulang mag-udyok sa maraming kababaihan na kumilos. Nagulat ang mga martial arts studio ng malaking pagtaas sa bilang ng mga nagpapatala, lalo na mula sa mga babaeng na-motivate na matutong ipagtanggol ang kanilang sarili. Natanto nilang ang pagkakaroon ng kakayahang protektahan ang sarili ay isa sa mga mahalagang hakbang upang labanan ang pambabastos. Sa iba't ibang lungsod, ang mga komunidad at organisasyon ay nagsimulang magdaos ng mga libreng seminar at pagsasanay sa self-defense para sa kababaihan. Sinamantala ang viral na sandaling ito bilang isang pagkakataon upang lumikha ng tunay na pagbabago. Maging si Maya ay inanyayahang magsalita sa mga naturang kaganapan, ibinabahagi ang kanyang karanasan at hinihikayat ang ibang kababaihan na huwag matakot harapin ang mahihirap na sitwasyon. Hindi natin mababago ang mundo sa isang gabi, sabi niya sa isa sa mga panayam. Pero maaari tayong magsimula sa ating sarili. Maaari tayong maging mas malakas, mas matapang at magtulungan. Ngunit ang pinakamalaking epekto ng pangyayaring iyon ay ang kolektibong kamalayan na nagsimulang umusbong sa lipunan. Maraming tao, parehong lalaki at babae, ang nagsimulang maunawaan na ang pambabastos ay hindi isang individual na problema, kundi isang problemang panlipunan na dapat harapin ng sama-sama. Ang mga talakayan sa social media ay kinasangkutan ng iba't ibang sektor ng lipunan, mula sa mga aktivista hanggang sa mga pampublikong personalidad na nananawagan sa kahalagahan ng edukasyon tungkol sa pagkakapantay-pantay at paggalang sa mga pampublikong lugar. Maging ang mga lokal na pamahalaan ay nagsimulang isaalang-alang ang mga hakbang upang mapabuti ang seguridad sa mga pampublikong lugar, kabilang ang pagdaragdag ng mga kamera at mga security patrol. Si Maya, na noong una ay isang ordinaryong babae lamang na naglalakad sa gitna ng lungsod, ay naging simbolo na ngayon ng isang mas malaking pagbabago. Ang kanyang katapangan ay nagsindi ng isang apoy na nagbigay inspirasyon sa libo-libo, kung hindi man milyon-milyong tao, na magkaisa laban sa pambabastos at lumikha ng isang mundo na mas ligtas at mas makatarungan para sa lahat.